Lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka. Hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God, I believe in miracles, and I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Siguradong babagsak si Bongbong. Wala nang edit-edit, ito ang kwento. 2 taon bago ang eleksyon, may isang grupo na nagsusulong na kaagad ng kanilang mamanukin para sa darating na presidential elections. At ito ay ang Sara Chavit Nationwide Caravan Movement for 2028. So ang kanilang pinakasinusuportahan, mga kapatid, ay ang tambalang Sara Duterte at Chavit Singson para sa presidential at vice presidential na posisyon para nga sa darating na eleksyon. Vice President Sara Duterte is facing plunder and graft charges before the Ombudsman. My former Senator Antonio Trillanes IV and civil society group The Silent Majority filed a formal complaint before the Office of the Ombudsman today against Vice President Sara Duterte. The complaint seeks to hold the Vice President liable for plunder and malversation. With these people, they are underestimating this president. They tell us he's weak. I disagree. He has political will. He was able to do that in the KOJC. Can you imagine sending their 3,500 policemen just to arrest Kibuloy? He was able to arrest, detain, and true to The Hague, Mr. Duterte, the former president. Pag ganyan ang klaseng tao, may political will, magaling siya. Dahil sa totoo lang po, yung sinasabi ng marami na si Inday Sara ang susunod na presidente na sa 2028, sa akin po, malabong mangyari yan. Huwag po tayong magkamali na isipin na palibasa popular at palibasa sa surveys, Inday Sara ang namumuno sa eleksyon. Kung gagawin ngayon yan, dahil sa totoo lang po, malabong mangyari yan. Ako, ito na. Anong nangyari sa kaalyado ni VP Sara Duterte? Parang iniwan na yata siya. Pero may nagsusulo ngayon na Sara Chavit sa 2028. May katanungan tayo dyan sa ating busis ng masa sa YouTube. Ibubuto ba ninyo ang tambalang Sara Chavit sa 2028? Yes or no lang yan. Oh. Yes kung iboto ninyo o no kung ayaw nyong suportahan. At sa kasalukuyang patong-patong na isyu at hindi pagharap ni Vice President Sara Duterte sa Committee on Justice para sa impeachment. Ang tanong, itong Sara Chavit na inilunsad ng ilang grupo, di kaya ito magiging, kung mapatunayan at mabigat ang mga ebidensyang inilatag, di kaya ito magiging Sara Sabit? Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inaniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe sa mga bago pa lang. At pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat at mga suking taga-subaybay kung saan man kayo nakabase ngayon? Inaniyahan natin i-comment ninyo kung saan kayo. At lalo na sa mga OFWs natin na nagsubaybay, i-comment ninyo kung saan kayo nakabase ngayon para alam natin kung saan napaabot ang bidyong ito. Welcome sa ating live streaming ngayon at isinulong talaga sa ilang grupo at nationwide daw ito ang tambalang Sara Chavit para sa 2028. Oh? Pero nahaharap ito sa seryosong hamon lalo na sa kredibilidad. Bakit? Sa gitna ng patong-patong na mga isyu na, di ba? Kapansin-pansin,
ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagdinig sa Committee on Justice ng House of Representatives. So, kaugnay sa kanyang impeachment. So, sa halip, anong hakbang nila? Sa halip na direktang harapin yung proseso, 3 bisis na dumulog ang kanyang kampo sa Supreme Court of the Philippines upang pigilan yung aksyon ng Kongreso. Ngunit 3 bisis din. 3 bisis din siyang nabigo. Ang sunod-sunod na pagkabigo ay naglalagay ito sa tanong, ito na ba ay indikasyon ng matibay na depensa o pag-iwas sa pananagutan? Ang tambalang inaasahang magpapakita ng lakas at liderato ay maaaring mabahiran ito sa impresyon ng kahinaan. Kung ang layunin ay maipakita ang kahandaan sa pinakamataas na posisyon, ang pagharap sa mga isyu ng direkta talaga, hindi pag-iwas, ang mas patibay ito sa paniniwala ng publiko. Kaya, imbis na Sara Chavit, may mga nagsasabing, baka Sara Sabit daw umano ito. Isang puna na nakaugat hindi sa propaganda, kundi sa mismong mga pangyayaring nakikita sa publiko. Okay, so sa ating katanungan diyan, ibubuto ba ninyo si VP Sara sa at ang tanbalang Sara Chavit, merong yes 18%, no 82%. Nangunguna dito ang inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na i-comment ninyo o kaya ipindutin ninyo, yes or no. Ibubuto ba ninyo ang tambalang Sara Chavit sa 2028 election? 85% sa ngayon, no. 15% yes. Baka tingnan natin mamaya kung marami bang mag-yes dito. Sa lahat ng mga suking subaybay, ito si Alex sa Pipito, hindi nagsama naman ang yun ang kanya, hindi daw umano. Kung walang kasalanang tinatago, ayon kay punto, kung walang kasalanang itinago, dapat sasagot si VP. Si Mark Agayon, pare-parehong sindikato, pira, ano na naman ang nangyari sa bansa natin? Simpleng kawawa tayong mga Pilipino, parehong, yan, ang kaniyang reaksyon. No? Sige, yes or no lang yan. Sa ngayon, ang yes, 12%, ang no ay 88%. Bakit kaya, no? Na yung kaalyado ni VP Sara mukhang umiwas nilayuan siya. Si Attorney Harry Roque mismo nagpahayag na kahit umano nangunguna si VP Sara sa survey, hindi daw umano ito indikasyon na mananalo siya. Bakit nasabi kaya yan ni Attorney Harry Roque? Now, mga kapatid, kung tingnan natin ang nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 1, versikulo 3, may utos ang Diyos sa pagpili ng liderato. Ayon sa Diyos mismo, choose some men from each tribe, wise men who have understanding and experience.
and I will make them leaders over you. So, anong utos ng Diyos sa Deuteronomio 1:13? Piliin daw umano ang mga tao na may kaalaman, understanding and experience. And I will make them leaders for you. Pero alam ba ninyo mga kapatid na kahit sa pagpili natin kung sino ang magiging leader, ay apektadong-apektado ito kung ano man ang dala nating kasalanan sa ating sarili, sa ating buhay. Bakit? Dahil magiging hadlang ito sa pagpili natin kung sino talaga ang dapat makaupo sa gobyerno. Bakit? Kung merong kasalanan na dala-dala natin, merong truso umano na nasa mata natin ayon sa ating Panginoon Jesucristo sa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 5. Ang sabi niya, mapagkunwari, alisin mo muna yung trosong nasa inyong mata at sa gayon, makakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng inyong kapatid. So, dapat talaga na alisin muna yung troso na nasa ating mata, di ba? At yun ang mga kasalanan na pwedeng hahadlang sa pagpili. Imagine, karamihan pumipili na binatikos pati Diyos. Kaya kung tingnan natin ang nakasulat sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 12 hanggang 13, mga kapatid, magkita natin diyan na ang ating Panginoong Hesus ay buong gabi talaga nanalangin siya bago siya pumili sa 12 apostol. So dito pa lang pinakita na ng ating Panginoon Jesucristo na mahalaga ang paglaan ng panalangin bago magdesisyon tayo. Pag magkamali tayo sa desisyon, nanganganib ang ating bansa. Tandaan natin na di dapat natin kalimutan, ang mga anghel nga, mas matalino yan sa mga tao. Pero 1/4 sa kanila, naging fallen angel dahil sa maling desisyon. Si Adan at si Eva, meron silang impious knowledge. Although mababa lang yan kaysa mga anghel, pero bumagsak sila sa maling desisyon. Kung ang ating Panginoong Hesus buong gabi nanalangin bago nagdesisyon, napansin nyo ba mga kapatid, na sa panahon sa halalan, meron at maraming mga butante na buong gabi din naghihintay na makatanggap ng pera para sa vote buying. Kaya ang resulta, kung ikaw ngayon ay ordinaryong manggagawa, kailangan ka talagang magtrabaho. Dahil ang buwis natin ay hinihintay na ngayon, lalo na sa mga profesional na buhaya na nakaupo sa pwesto. Sa lawak ng korupsyon na nangyari, malawak talaga. Although may mga napanagot na, pero nanatiling malawak lalo na sa iba't ibang mga ahensya na hindi pa nabanggit sa balita ngayon. Na hindi lamang under the table, kundi including the table pa. Okay. Sa ating katanungan, ibubuto ba ninyo si Pangulong, si Antambalang VP Sara at Chavit Singson? Ang daming mga no din sa ating live streaming sa Facebook. Samantalang sa YouTube, yes, 8 lamang sila. No, 92 ang hindi nila ibubuto. Desisyon niya. No vote for pro-China. Sabi ni Reynaldo Pamilyon. Okay, balikan muna natin yung pahayag ni Panilo. Etong, di ba, ayon kay
dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi mahina umano itong si Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit taliwas talaga sa mismong pahayag ng kanyang kaalyado na si Attorney Salvador Panilo na nagsabing may political will umano si Marcos. At patunay nito yung pagkahuli sa makapangyarihang kaalyado na self-appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy na nasa kulungan na ngayon. At kung susuriin natin, hindi lang si Kibuloy ang napaharap sa batas. Kahit na ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte ay hindi rin nakaligtas sa mga isyung legal na kinaharap niya ngayon. So dito ipinakita lamang na ang sinasabing kahinaan ay hindi tugma sa aktual na pangyayari. Kung saan may mga hakbang na ginagawa talaga laban sa mga makapangyarihang personalidad. Dating kaalyado niya, si Kibuloy, dating kaalyado, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating kaalyado din. At balikan natin yung pahayag ni Atty. Harry Roque na hindi daw umano mananalo si VP Sara. Salungat yan sa sinabi ng karamihan na malaki talagang tsansa na manalo umano sa 2028 election. Pero iba ang pananaw ni Harry Roque, no? Na dating kaalyado. Sinabi niya na kahit mangunguna pa umano sa survey si Vice President Sara Duterte, malayo rin umano ang tsansa na manalo ito sa 2028 election. Bakit? Dahil yung survey ay hindi garantiya sa aktual na panalo. Maraming mga kandidato noon na nangunguna sa survey, pero natalo sa mismong halalan. Iba ang popularidad sa electability, mga kapatid. So, may posibilidad na bakit na nanguna sa survey pero natalo. Una, epekto sa mga issue at kontrobersya tulad sa usapin kay VP Sara, hindi pagdalo sa investigasyon at ang usaping impeachment na maaring makapagbabago ito sa pananaw ng publiko habang palapit ang eleksyon. Ikalawa, mahalaga ang political machinery, di ba? Kahit mataas ang survey rating, kung mahina ang organisasyon at ang suporta sa lokal na antas, mahirap itong i-convert sa boto. Katlo, yung pagbabago sa dynamics ng politika. Ang mga alyansa pwedeng mabuwag at ang mga kalaban ay maaring lumakas bago pa ang 2028. Kaya ang tanong, sapat na ba ang survey para masabing panalo na? O isa lang itong snapshot ng kasalukuyang opinion na pwedeng magbabago anumang oras. Patay sa hearing sa kung siguro nakita ninyo mga kapatid, di ba? Na ang napakabigat na magdala sa desisyon sa impeachment ay yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay PBBM at sa iba pang opisyal. Director, ano na po yung pinakahuling estado ng investigasyon ng NBI tungkol dito sa umano'y banta ni Vice President Sara Duterte laban nga kina Pangulong Bongbong Marcos?
Ganito po yun, Ma'am Cheryl. No? Actually, yung ginagawa namin after nung banta niya at nung dumating po ako rito sa NBI, talagang continuing investigation to until we pinpoint kung sino yung kinausap niya. What we have established is, seryoso po siya ron sa banta na yan. Hindi po siya conditional, kundi this is an absolute na threat. At kung mapapansin nyo naman po, consistent sa lahat po ng mga pagkakataon na maaari siyang magsalita, laging may dumarating na pagbabanta kay Presidente in different forms and different way na pagsasabi. Hindi lang po nga si Vice President Sara, kundi papansin ninyo, there is a pattern doon sa buong pamilya na palagi na lang tinitreat talaga ang ating. Napansin niyo yan, di ba? Pero napansin ba ninyo na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, may isang ordinaryong guro na nagpost sa social media. Yun ay nagbanta sa social media. Nagpost siya na magbigay ng 50 million pesos sa sino mang makapagpatay umano sa Pangulo. Agad-agad itong inaksyonan. Hinuli ng National Bureau of Investigation. Naalala niyo yan? Di ba? Pero sa kasalukuyan, may mga pahayag na iniugnay kina Vice President Sara Duterte at Mayor Paulo Duterte na itinuturing talaga na bilang matinding banta laban sa kasalukuyang liderato. Sa kabila nito mga kapatid, hindi pa nakikita yung parihong bilis o tindi ng aksyon mula mismo sa mga otoridad. So dito pa lamang ipinakita na nito ang posibleng pagkakaiba sa pagpapatupad ng batas, kung saan ang isang ordinaryong mamamayan tulad sa isang guro ay mabilis itong naparusahan, hinuli agad. Samantalang ang mga nasa mataas na posisyon ay tila hindi agad mapanagot kung tunay na pantay talaga ang pagpatupad sa batas. Dapat pareho ang pamantayan, anuman ang estado sa buhay, anuman ang posisyon sa gobyerno. Di ba? Okay, tuloy natin si Atty. Matibag. Presidente. Coupled with their previous behavior, yung mga behavior po nila na pakikipagkapwa-tao sa ibang tao, makikita po natin na kailangan pong seryosohin ng law enforcement, lalong-lalo na ng National Bureau of Investigation, yung banta po na yan. Kaya naman, sinusundan po namin lahat ng makita namin na maaaring ito yung lead para ma-identify po kung sino yung kinausap niya. Pero ang punto dito, pag ordinaryo ba tulad sa isang guro na nagpost, ganon kadali silang hulihin. Pero dahil yung mga may posisyon at katungkulan sa ating gobyerno ang nagbanta, iimbestigahan muna. So asan ngayon ang patas na pagpatupad? Lalo na sa National Bureau of Investigation, di ba? So, may bahagi din sa pahayag ni Chavit, asan ba yun? Sandali. Na, eto, binanatan niya ang kasalukuyang administrasyon. Maintindihan nangyari sa loob. Basta ako, bagong dating lang, galing ako sa Ilocos Norte, sa probinsya ni President Marcos. Walang matinong na project, puro ghost project. Siya nagsabi, mahiya kayo, puro palpak at guni-guni. Tama siya, sa Ilocos Norte. Wala akong makita, kagaling ko lang doon. Puro palpak at ghost project. Nasa Ilocos Norte, wala, probinsya niya. Distrito ni Sandro, saka si Barba. Wala kayong makita, kagaling ko lang doon. Ito po ba yung... Yun, ang liwanag na naliloloko na tayo. Yun ang maliwanag na maliwanag. Hindi natin impeachment. Siya nagsabi, palpak. Siya nagsabi, he built 5,500 flood control project. Wala. Maski sa probinsya. So, ang liwanag ang panluloko niya sa buong bansa. Hindi tayo pwede pababayaan ang ating Panginoon. I believe in God. I believe in miracles. And I believe in destiny. Siguradong babagsak si Bongbong. Siguradong babagsak si Bongbong. So dito, ginamit ni Chavit Singson ang pangalan ng Panginoon upang sabihin, babagsak, siguradong babagsak umano si Bongbong. Ngunit kung tingnan natin ang realidad, abay tila ang tinatamaan sa ganitong pahayag, iba. Sa gitna ng mga isyong kinahaharap ni Vice President Sara Duterte,
lalo na ang mga lalo na yung nagdesisyon na sa Committee on Justice. Ang tanong dito, ba't hindi niya hinarap yung Kongreso na binigyan siya ng pagkakataon para masagot? So, lumalabas ang mas mabigat na pananagutan na dapat sagutin talaga. So, kung may babagsak man, hindi ito base sa pahayag o panawagan ng isang politiko, kundi sa kakulangan ito ng pagpaliwanag at pananagutan sa publiko. At may grupong napaulat na nag-endorse talaga nitong sandali, asan ba yun ito, tambalang Sara Chavit. Wala nang edit-edit, ito ang kwento. 2 taon bago ang eleksyon, may isang grupo. So, sa katanungan natin, iboboto ba ninyo ang tambalang Sara Chavit sa 2028? Ako, no. 89% yes. 11% 11 lang ang yes. Na nagsusulong na kaagad ng kanilang mamanukin para sa darating na presidential elections. At ito ay ang Sara Chavit Nationwide Caravan Movement for 2028. So ang kanilang pinakasinusuportahan, mga kapatid, ay ang tambalang Sara Duterte at Chavit Singson para sa presidential at vice presidential na posisyon para nga sa darating na eleksyon. VP Sara and Governor or former Governor Chavit Singson ng Ilocos Sur. So tanungin natin, Sir, anong pinaka-reason? Bakit po napili ninyo itong tambalang VP Sara and Chavit Singson? Very quickly. Actually, napili namin yung Sara Chavit dahil unang-una si Sara may pagmamalasakit at paninindigan sa kanyang pagkatao at magiging magandang leader para paunlarin at ibalik ang kapayapaan ng bansang Pilipinas. Si Manong Chavit Singson naman, kung bakit namin napili na pangalawang Pangulo, dahil bukod tangi si pangalawang Pangulong Chavit Singson ay nakikita namin na meron din namang leadership at meron siyang isang salita. Kapag sinabi niya, ginagawa niya. Dahil proven ko na po yan sa... Ayan ang mga nagsusulong. Kaya ang katanungan diyan, iboboto ba ninyo ang tambalang Chavit, Sara Chavit sa 2028? Sa ngayon, 90% ang no, 10% ang yes. Yan. Now, karapatan sa bawat grupo na magsulong ng tambalang Sara Chavit sa 2028. Ngunit, sa patong-patong na mga isyong iniuwasang sagutin ni Vice President Sara Duterte sa Kongreso, yun ang pagkakataon na sana. At kung mapatunayan sa Senado, sa kanyang impeachment, sa mga inilatag na mga ebidensya, kung ito'y mabigat na mga inilatag na ebidensya, itong isinusulong nilang Sara Chavit ay maaaring mauwi ito sa Sara Sabit. Maraming salamat sa inyong pag- I am the